Mga kababayan, may mga krimen na hindi lamang nag-iiwan ng isang masakit na sugat, kundi isang permanenteng peklat sa ating lipunan. Ang kwento natin ngayon ay isa sa mga iyon, isang krimen kung saan ang konsepto ng pagiging tao ay tuluyang tinunaw at iwinaksi. Sa literal na kahulugan, ginawa ng mga salarin ang pagtatangkang itago ang isang bangkay bilang isang nakapangingilabot na prosesong pang-industriya. Ginamit nila ang 12-dosenang kilo ng caustic soda at isang malaking industrial pressure cooker upang pakuluan at tunawin ang katawan ng biktima hanggang sa wala itong maiwang kahit katiting na bakas ng biolohiya. At ang sukdulan ng kanilang kabaliwan, itinago pa nila ang mga natirang buto ng tao na hindi nadurog, maingat na hinasa upang maging isang karumaldumal na tropeo, isang alaala mula sa pinakailalim ng impyerno. Ang mabigat na salaming pinto ng Manila Police District Headquarters sa United Nations Avenue ay bumukas ng malakas. Isang binata ang halos kalagkarin ang kanyang nobya, papasok sa lobby, hindi pinapansin ang mga mapaghinalang tingin ng mga pulis na nakaduty. Marco ang pangalan ng binata. Namumutla ang kanyang mukha at ang suot niyang t-shirt ay basang-basa ng malamig na pawis. Kahit malakas ang buga ng aircon sa lobby, ang tunay na sentro ng atensyon ay ang babaeng dala niya, si Elia. Bagamat sasabihin sa investigasyon na siya ay 20 taong gulang pa lamang, sa sandaling iyon, mukha siyang nalanta at wasak. Tila ba dinaanan na niya ang kalahati ng kanyang buhay sa gitna ng matinding pagdurusa. Ang kanyang mga mata ay walang laman, lubog, at madilim na parang isang walang katapusang black hole. Ang kanyang mga payat na balikat ay nanginginig ng husto. Ang dalawa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo, na para bang sinusubukang pigilan ang bungo niya na sumabog dahil sa mga nakakatakot na imaheng sumasayaw sa loob nito. Isang batang opisyal na may ranggong police lieutenant, na nagngangalang Julian Reyes, ang mabilis na lumapit. Anong nangyayari rito? Kailangan niyo ba ng tulong? Halos kapusin ang hininga si Marco habang sinusubukang lumunok upang hindi mabasag ang kanyang boses dahil sa takot. Sir, tulungan niyo po ang girlfriend ko. May problema po, malaking problema, sir. Tulungan niyo po kami, buhay namin ang nakataya. Walang imik si Elia, tanging isang pigil na daing lamang ang maririnig, isang tunog na tila naipit sa kanyang lalamunan, gaya ng isang hayop na malubhang nasugatan. Agad na pagtanto ni Lieutenant Reyes na hindi ito isang ordinaryong away magkasintahan o kaso ng domestic violence. Inalalayan niya sila papasok sa opisina ng Integrated Police Service Center at nagsali ng 2 basong mineral water. Hindi man lang nagawang hawakan ni Elia ang baso. Ang kanyang mga daliri ay nanigas at nanginginig hanggang sa nabitawan niya ang plastik na baso at tumapon ang tubig sa sahig. Humina ka muna, sabi ni Reyes. Mabigat ngunit may diin ang kanyang boses. Sabihin mo sa akin, may nanakit ba sa inyo? Biglang itinaas ni Elia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga ligaw na mata ay sa wakas ay nakahanap ng pokus. Tumingin siya ng diretso sa batang opisyal. Ang kanyang mga labing nangingitim ay nanginig. Nagkasala ako. Pagkatapos ay muli siyang yumuko sa mesa, bumubulong ng mga salitang walang koneksyon na nagpatindig ng balahibo ng lahat. Dugo yung kaldero na tunaw, lahat walang natira. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Police Major Dante Acosta, isang veteranong investigador na sanay na sa hirap at panganib ng serbisyo. Siya ang pinuno ng Special Operations Unit, may bigoting nagsisimula ng mamuti at mga matang kasing talas ng labaha. Nang makita niya ang kalagayan ng dalaga, sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na isara ang pinto, pagkatapos ay humila ng upuan at umupo sa kanilang harapan. Anak, sobrang shock ng nobya mo. Pwede mo bang ikwento sa akin ang totoo? May problema ba kayo sa kung anong gang? O baka naman huminto siya at ang kanyang mga mata ay nagsiyasat, gumamit kayo ng shabu. Ito ay isang standard na tanong sa Maynila, kung saan ang mga epekto ng halusinasyon mula sa droga ay madalas na nagiging sanhi ng mga peking ulat. Ngunit ang tanong na iyon ay tila nagbuhos ng gasolina sa nag-aalab na takot ni Marco. Sumigaw ang binata, ang kanyang boses ay garalgal. Hindi po. Hindi siya gumagamit. Gawa nila to. Yung 2 demonyo mula Mindanao. Pumatay sila ng tao, sir. Naiintindihan nyo? Pumatay sila ng gihi. Napanatili ni Major Acosta ang kanyang malamig na kahinahunan.
Masyado na siyang sanay makakita ng mga peking ulat mula sa mga adik. Sino ang biktima? Nasaan ang crime scene? Isang babae, Carla ang pangalan niya, kaibigan ni Leah. Sa isang lumang boarding house sa isang eskinita sa Tondo, malapit sa pier. Kwento ni Marco na may pag-aalinlangan, sinusubukang buuin ang mga piraso ng impormasyon na nakuha niya mula kay Leah habang sila ay papunta rito. Hindi nila inilibing ang bangkay. Sabi ni Leah, narinig daw niya silang nag-uusap tungkol sa isang higanting pressure cooker, kasing laki ng mga kaldero para sa sabaw ng bulalo, at isang uri ng puting pulbos na kemikal na kayang tumunaw ng lahat. Napapikit si Major Acosta. Ang sigarilyo sa kanyang kamay ay huminto sa pag-apoy. Ang kwentong ito ay nagsisimulang lumihis sa landas na hindi ka panipaniwala. Ang pagpatay ay isang mabigat na krimen. Ngunit ang pagtunao sa isang bangkay gamit ang kemikal at isang industrial pressure cooker sa gitna ng siksikang Maynila ay isang senaryo mula sa isang horror film na masyadong malupit. Anong puting pulbos? Tanong niya. Ang tono ng kanyang boses ay patag ngunit ang mga kalamnan sa kanyang mukha ay nagsimula ng manigas. Umiling si Marco sa kawalan ng pag-asa. Hindi ko po alam. Narinig ko lang siyang nagsasalita ng ganyan. Ibinaling ni Major Acosta ang kanyang tingin kay Leah, na nanginginig pa rin na parang dahon ng saging na hinahampas ng bagyo. Pinalambot niya ang kanyang boses hanggat maaari, ngunit puno pa rin ang otoridad. Leah, tingnan mo ako. Kailangan ko ang tulong mo. Yung kaldero, saan mo nakita? At yung puting pulbos, ano ang tawag nila doon? Itinaas ni Leah ang kanyang mukha, na para bang ang partikular na teknikal na tanong na iyon ay humila sa kanya palabas mula sa kanyang pagkalunod sa takot. Bumulong siya, ang kanyang boses ay paos na parang kinaskas. Caustic soda. Tinawag nilang caustic soda, nakakatakot ang pagkulo nito. Pagkatapos, na parang may naalala, nagpatuloy siya na may blankong tingin. Sinabi nilang binili nila sa Raon, sa Quiapo sa isang tindahan ng mga gamit sa makina. Ang dalawang salitang caustic soda at ang lokasyon ng Raon ay umalinggaw sa malamig na silid na iyon. Masyadong tiyak. Hindi ito tunog na gawa-gawa ng isang taong sabog sa droga. Ang Raon sa Quiapo ay ang sentro ng mga segundamanong gamit at kemikal sa Maynila. Nagkatinginan si Major Acosta at Lieutenant Reyes. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga peking nagrereklamo ay karaniwang gumagawa ng mga malabong kwento tungkol sa multo. Ngunit bihirang may nagbibigay ng mga teknikal na detalye tungkol sa lokasyon ng bilihan at uri ng isang nakakalasong kemikal pang-industriya ng may ganoong katumpakan. Tumayo si Major Acosta. Wala nang anumang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lumingon siya kay Reyes at nagbigay ng isang matatag na utos. Julian, iutos mo agad sa mga miyembro ng Special Operations Unit na suriin ang lahat ng tindahan ng kemikal at kagamitang pangkusina sa paligid ng Raon. Alamin kung mayroong anumang kahina-hinalang transaksyon na may kinalaman sa malaking bulto ng caustic soda at isang pressure cooker na may kapasidad na higit sa 100 litro sa mga nakaraang araw. Kumilos na. Tumango si Lieutenant Reyes at mabilis na lumabas. Ang tunog ng kanyang mga bota ay umalinggaw sa pasilyo. Ang kapaligiran sa silid ay ganap ng nagbago. Ang paunang pag-aalinlangan ay naglaho. Pinalitan ito ng tensyon na tila sumasakal sa lid. Isang nakapangingilabot na krimen na lumalampas sa hangganan ng moralidad ay maaaring totoong nangyayari sa labas. Lumingon si Major Acosta, inilagay ang kanyang dalawang kamay sa mesa, at tumitig ng diretso sa mga mata ni Leah na puno pa rin ang takot. Ang kanyang boses ay mabigat at may diin, isang utos mula sa isang alagad ng batas at kasabay nito, isang garantiya ng huling proteksyon bago pa man dumating ang unos. Ngayon, ikwento mong muli ang lahat sa akin, mula simula hanggang dulo. Huwag kang mag-iwan kahit isang patak ng dugo. Wala pang 30 minuto ang lumipas, nanginginig na tumunog ang telepono sa mesa ni Major Acosta. Sa kabilang linya, narinig ang boses ni Lieutenant Reyes na hinihingal at may kasamang ugong ng hangin. Report, Major. Isa ang impormasyon.
Kinumpirma ng may-ari ng isang tindahan ng mga industrial kitchen equipment sa Raon na 2 araw na ang nakalipas. 2 lalaki na may puntong taga Mindanao ang bumili ng isang stainless steel pressure cooker na may kapasidad na 100 litro. Yung klase na ginagamit para magpakulo ng buto ng baka para sa bulalo. Kinumpirma rin ng isang kalapit na tindahan ng kemikal na nagbenta sila ng 50 kilo ng caustic soda flakes sa kanila. Ang parehong transaksyon ay binayaran ng cash, gamit ang malalaking pera. Hindi na kailangan pa ng maraming salita. Ang pagkakatugmang ito ay isang hatol ng kamatayan para sa lahat ng naunang pagdududa. Isang agarang plano ng pagsalakay, isang operasyong tahimik, ang agad na inihanda. 15 pinakamahuhusay na miyembro mula sa SC, kumpleto sa kanilang mga bulletproof vest at tactical weapons, ang hinati sa 3 koponan. Tahimik silang pumasok sa lugar ng tondo. Ito ay isang siksikang pamayanan kung saan ang mga eskinita ay paikot-ikot na parang isang malagkit at mabahong sapot ng gagamba. Ang unang koponan na pinamumunuan mismo ni Major Acosta ay lalapit sa pangunahing pinto. Ang 2 iba pang koponan ay aakyat sa mga bubong ng magkakadikit na bahay upang isara ang mga posibleng daanan ng pagtakas sa itaas, ang paboritong ruta ng mga kriminal sa kalye. Si Elia, kahit na pinakalma na, ay hindi mapigilan ang panginginig nang bumalik siya sa lugar na iyon. Hiniling sa kanya na gawin ang isang gawain na mukhang simple, ngunit napakabigat, maging pain upang matiyak na nasa loob ang mga target. Katukin mo lang ang pinto at sabihin, Kuya Baste, nakauwi na ako. Pagkatapos ay umatras ka agad, utos ni Major Acosta. Ang kanyang kamay ay nakahanda na sa hawakan ng kanyang baril. Kami na ang bahala sa iba. Tumango si Elia. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang papel. Lumakad siya sa ibabaw ng maruming tubig, lumapit sa kinakalawang na pintong bakal, huminga ng malalim at kumatok. Tok, tok, tok. Sino yan? Isang magaspang na boses ng lalaki ang narinig mula sa loob, puno ng pag-iingat at may bahid ng banta. Ako si Elia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Katahimikan. Ilang segundo ang lumipas na tila huminto ang pagtibok ng puso ng lahat. Bigla, mula sa loob, narinig ang tunog ng mga muebles na ibinabagsak at salamin na nababasag. Brang! Gibain, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Major Acosta. Isang malaking bolt cutter ang agad na pumutol sa kadena ng kandado. Sumugod ang mga pulis na parang rumaragas ang baha. Ngunit walang tao sa sala. Ang two-way radio mula sa mga lookout sa bubong ay sumigaw. 2 target, sinira ang bentilasyon, tumalon sa bubong ng kapitbahay, tumatakbo papunta sa palengke. Mabilis sila, parang mga squirrel. Nagparkour sa mga eskinita. Nawala namin sila, humihingi ng blockade sa buong sektor ng tondo. Habang ipinapakalat ang utos ng pagtugis sa mga patrol units, sinimula ni Major Acosta at ng kanyang mga tauhan na halughugin ang crime scene. Isang masangsang na amoy, isang halo ng matapang na kemikal na panlinis, sunog na metal, at isang nakakasulasok na amoy lansa, ang sumalubong sa ilong ng lahat. Ang amoy ay nagmumula sa madilim na kusina sa likuran. Sa ibabaw ng isang malaking high-pressure gas stove, isang higanting pressure cooker na gawa sa stainless steel ang mainit pa. Kakaiba ang kintab ng kaldero sa gitna ng maruming kusina. Maingat na binuksan ni Lieutenant Reyes, na nakasuot ng rubber gloves, ang balbula para sa singaw. Isang buga ng maputi at malabong singaw ang lumabas, dala ang isang amoy ng kamatayan na napakatindi. Kahit ang mga pinakabeteranong pulis ay napapalingon at napapatakip ng ilong. Nang buksan ang takip, ang tanawin sa loob ay nagpatigil sa lahat. Walang buto o buong laman. Sa loob ay isang malapot na likido na kulay kape-abo, na kumukulo pa rin, na may mga kumpol ng puting bula ng caustic soda na hindi pa ganap na natutunaw. Ito ay isang sabaw na niluto mula sa impyerno. Habang inaasikaso ng Soko team ang kaldero, narinig ang isang sigaw mula sa silid-tulugan. Kinaladkad ng mga miyembro ng AC ang isang dalaga na nagtatago sa sulok ng isang sirasirang aparador. Siya si Jenna. Sa una, sumigaw siya ng malakas, umiyak ng hagulgol, at ginampanan ng perpekto ang papel ng isang inosenteng tao. Wala akong alam. Bago lang akong girlfriend ni Kuya Baste. Bakit ako hinuhuli? Pakawalan niyo ako.
Sa malamig na interrogation room sa nanatiling matigas si Jenna sa loob ng 2 oras. Iginigiit niyang siya ay isang biktima na hindi sinasadyang masangkot. Hindi nagmamadali si Major Acosta. Sinindihan lang niya ang kanyang sigarilyo nang may kahinahunan, pagkatapos ay inilagay ang isang tumpok ng mga bagong print na litrato ng crime scene sa metal na mesa. Ang bukas na pressure cooker, ang nakapangingilabot na likido sa loob, at ang pinakamahalaga, isang close-up na larawan ni Elia na nakaupo sa kabilang silid. Kumanta na si Elia. Lahat. Ang kanyang boses ay patag ngunit malamig na tumatago sa buto. Naging saksi siya, nakita niya mismo. Tinulungan mo sina Beste at Ricky na itago ang bangkay ni Carla. Bibigyan ka lang namin ng isang huling pagkakataon sa mata ng batas. Ang parusa para sa pagtatago ng krimen ay malayong-malayo sa Article 248 ng Revised Penal Code. Ang isa ay ilang taon lang sa kulungan. Ang isa pa, reclusion perpetua. Siguradong mahuhuli sina Beste at Ricky. Oras na lang ang hinihintay. Ang tanong, kapag nakaposas na sila, saang posisyon mo gustong tumayo? Biktima na pinilit o kasabwat na sadista? Ang mga matitigas na salitang iyon, kasama ang nakakatakot na larawan ng kaldero, ay sa wakas ay gumiba sa pader ng psikolohikal na depensa ni Jenna. Ibinagsak niya ang kanyang mukha sa mesa, umiiyak ng hagulgol. Ako biktima rin ako. Nagsimula siyang umamin, basag ang kanyang boses. Pinilit nila ako, yung unang biktima sa Quezon City. Pinilit nila akong painin ang kaibigan ko, si Dean. Sinaka nila siya sa harap mismo ng mga mata ko. Nanginginig na isinalaysay ni Jenna ang nakapangingilabot na proseso na tinatawag ng magkapatid na Salvador na paglilinis. Sabi ni Kuya Beste, ito ang pinakaligtas na paraan. Kung walang bangkay, walang ebidensya, bulong niya ng paos. Pagkatapos sakalin, kinalagkad sa banyo, nilagari ang mga malalambot na parte, inilagay sa pressure cooker. Binuhusan ng 5 kilong caustic soda at kumukulong tubig. Pina-pressure cook ng 6 na oras hanggang maging likido, tapos itinapon sa kanal. Yung mga matitigas na buto, dinudurog ng mas matagal sa pressure cooker. Ang pag-amin ni Jenna ay nagbukas ng isang katotohanan na mas nakapangingilabot kaysa sa inaakala ng mga pulis. Hindi ito isang kaso ng iisang pagpatay dahil sa paghihiganti. Ito ang huling kawing sa isang serye ng mga serial killings na umaabot mula Quezon City hanggang Maynila. Ang EC ay hindi na lamang humaharap sa 2 mamamatay tao, kundi sa isang pares ng mga demonyong nagkatawang tao na organisadong nangangaso ng kanilang mga biktima. Ang pag-amin ni Jenna ay sumabog na parang bomba sa gitna ng meeting room ng Criminal Investigation and Detection Group, CID. Ang kaso sa Tondo ay hindi na lamang isang simpleng pagpatay para magtago ng bakas. Ito ay dulo lamang ng isang madugong iceberg na ngayon pa lamang nalalantad, isang serye ng mga serial killings na isinagawa ng isang organisadong sindikato na may modus operandi na sobrang sadista at hindi kayang isipin. Agad-agad, isang special task force na may codename na 218 EE ang binuo sa ilalim ng direktang pamumuno ng Camp Crame na nakikipag-ugnayan sa NFEPO. Ang mga pinakamahuhusay na tauhan mula sa forensic, investigation, at intelligence units ay pinakilos. Isang national level na wanted list, kumpleto sa malinaw na larawan ng mga mukha ni Beste at Ricky Salvador, ang ipinakalat sa lahat ng istasyon ng pulis, pantalan, paliparan, at terminal ng bus sa buong kapuluan ng Pilipinas. Isang higanteng, hindi nakikitang lambat ang nagsimulang ikala. Mabilis na binuo ang profile ng 2 salarin. Sila ay magkapatid sa dugo. Ipinanganak at lumaki sa isang liblib na lugar sa Maguindanao, Mindanao, isang rehiyon kung saan sa mundo ng krimen, ang reputasyon ng mga malulupit na bandido ay mas kinatatakutan pa kaysa sa batas mismo. Ang kanilang ama ay isang matandang siga sa terminal na kilalang marahas. Sina Beste at Ricky ay lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang karahasan ang tanging wika. Hindi sila takot sa pulis. Takot lamang sila sa taong may hawak na mas malaking itak. Ipinakita ng mga talaan ng pulisya na si Beste, ang nakatatandang kapatid, ay isang recidivist na nakulong na dahil sa kasong frustrated homicide gamit ang isang bolo sa isang away para sa teritoryo ng paradahan. Ang kulungan ay hindi nagpatino sa kanya, sa halip, ginawa siyang mas tuso at mas malupit na kriminal.
Samantalang ang kanyang kapatid na si Ricky, bagamat malinis ang criminal record, ay sa katunayan isang nakamamatay na anino, isang malamig na berdugo na hindi nag-aatubiling dumihan ang kanyang mga kamay. Ang pagkanta ni Jenna ay parang isang kinakalawang na susi na nagbukas ng mga lihim na pinto. Binuksan muli ng Quezon City Police District ang kaso ng pagkawala ng isang dalagang nagngangalang Dian 1 taon na ang nakalipas. Nag-report ang pamilya ni Dian na nawalan sila ng kontak sa kanilang anak matapos itong makipagkita sa isang kaibigang lalaki mula sa social media. Lahat ng detalye ay nakapangingilabot na tumugma. Mula sa pahiwatig na ito, patuloy na sinuri ng task force ang iba pang mga ulat ng mga nawawalang tao, mga dalagang dayo, mga freelance worker, o mga sales promoter. 2 pang kaso ang idinagdag sa mesa. Ang larawan ng isang kawan ng mga demonyo na nangangain ng mga mahihinang babae ay lalong luminaw. Ngunit ang pagtugis kina Beste at Ricky ay parang paghahanap ng karayom sa isang bunto ng dayami. Sila ay mga veteranong manlalaro na napaka-alerto. Itinapon nila ang lahat ng kanilang mga cellphone, hindi gumagamit ng exit, at palipat-lipat ng lugar gamit ang mga motorsiklo sa mga eskinita upang maiwasan ang mga gih. Tila lahat ng investigasyon ay nauwi sa isang dead end. Napag-alaman ng pagsusuri ng task force na matapos ang nabigong pagsalakay sa Maynila, sila ay naging parang mga mababangis na hayop na nasukol. Kailangan nila ng cash para makatakas sa ibang isla o tumawid sa hangganan. At para makakuha ng pera, muling gigising ang kanilang instinct sa pangangaso. Ang pasensya ng mga investigador ay sa wakas ay nagbunga, ngunit may kasamang balita na nagpatayo ng balahibo. Nakatanggap ng ulat ang istasyon ng pulis sa Tagaytay, isang malamig na tourist city sa Cavite, mula sa isang lokal na pamilya. Ang kanilang anak na babae, isang 19 taong gulang na nagngangalang Isabel, ay tumakas mula sa bahay upang sundan ang isang mayamang nobyo na bago lang niyang nakilala sa Instagram 1 linggo na ang nakalipas at ngayon ay hindi na makontak. Ang desperadong ama ay nagbigay ng ilang screenshot ng Instagram story na na-upload ni Isabel. Sa isang malabong larawan na kinunan sa harap ng salamin ng isang iin, isang payat na binata na may sombrero ang nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha habang nakaakbay kay Isabel. Bagamat nakayuko ang kanyang mukha, ang isang kakaibang tatoo na hugis alakdan sa kanyang pulso ay nagbunyag ng lahat. Iyon ay si Ricky. Isang kuryente ang tila dumaloy sa likod ni Major Acosta at ng buong koponan. Hindi sila tumakas pa uwi sa Mindanao. Sa halip, umakyat sila sa kabundukan, nagtatago sa likod ng malamig na hangin at makapal na ulap. At ang pinakamasama, may hawak silang hostage. Si Isabel ay hindi lamang isang kasintahan. Ang dalaga ay isang walking wallet at kasabay nito, isang human shield para sa kanila. Ipadala ang buong puwersa sa Tagaytay, umalinggaw ang utos ni Major Acosta sa command room. Hindi lang tayo humuhuli ng kriminal. Nakikipagkarera tayo sa kamatayan para iligtas ang buhay ng dalagang iyon. Isang segundo lang na pagkaantala, ang kapalaran ni Isabel ay magiging katulad ng laman ng pressure cooker na iyon. Isang convoy ng mga tactical vehicle na may malalakas na sirena ang sumuong sa trapiko, mabilis na tumatakbo patungo sa hanay ng mga maulap na bundok sa timog. Ang lambat ng paghuli ay nagsimula ng hilahin. Ngunit abot kaya sila sa tamang oras? Ang ulap sa Tagaytay ay bumaba ng napakakapal, malapot na parang gatas na lumalamon sa lahat. Ginawa nitong mga malabong anino ng multo ang mga hilera ng matatandang puno ng pino at mga vacation villa na nakatayo sa mga dalisdis ng burol. Para sa mga turista, ito ay isang romantikong alindog ng isang maliit na Switzerland sa Pilipinas. Ngunit para sa Task Force 218I, ang puting ulap na ito ang kanilang numero 1 kalaban. Sa gitna ng temperaturang 16 na degrees Celsius na tumatago sa buto at visibility na wala pang 5 metro, ang paghahanap sa magkapatid na Salvador ay parang nangangapa sa isang walang katapusang labyrinth. Ang daan-daang mga inn at villa na nakakalat sa mga looban ng Tagaytay ay perpektong taguan. Isang mabigat na pasanin ang dumagan sa balikat ng bawat miyembro ng ISI. Alam nilang 2 mabangis na hayop ang nagtatago sa likod ng puting tabing na ito, kasama ang isang biktima na binibilang na ang natitirang sandali ng buhay. Ang liwanag sa paghahanap ay nagmula sa isang impormasyon mula sa isang residente. Isang tagapag-alaga ng villa na nagngangalang Mang Boy,
isang matabang lalaki, ang lihim na tumawag sa hepe ng pulisya. May kakaiba po rito, bulong ni Mang Boy sa telepono. 2 araw na ang nakalipas, may 2 lalaki na umupa ng isang liblib na villa sa likod ng burol ko. Mukhang siga, puno ng tatoo. Nagbayad sila ng 1 linggong upa, cash, gamit ang mga bagong 1,000 piso. Pero yung dalang babae, kakaiba. Hindi mukhang nagbabakasyon, laging nakayuko ang mata, namamaga ang mukha. Nung dinala ko yung pagkain sa kwarto nila, nakita ko sa pulso niya may mga pulang marka, parang bakas ng tali. Isang maliit na detalye, ngunit sapat na upang mag-apoy ng pag-asa. Isang surveillance team ang agad na ipinadala, nagpapanggap bilang mga backpacker. Mula sa isang coffee shop sa itaas, gamit ang isang infrared telescope na tumatago sa ulap, agad na nakilala ni Lieutenant Reyes ang payat na silweta ni Ricky na naninigarilyo sa balkonahe ng ikalawang palapag. Balisa siyang humihitit ng sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay ligaw na nagmamasid sa paligid. Information confirmed, target has entered the trap. Noong gabing iyon, ang buong lambak ng Tagaytay ay nalunod sa isang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa likod ng kumot ng katahimikan na iyon, isang bilog ng pagkubkob na gawa sa bakal ang hinihigpitan. Natuto sa mapait na karanasan ng pagtakas ng target sa Maynila, ang plano ngayon ay kinakalkula ng may katumpakang militar. Mahigit 50 miyembro ng Special Action Force, DSD, armado ng mga mahahabang baril, ang tahimik na pumalibot sa lugar ng villa mula sa 3 patoong ng security ring. Bawat eskinita, gaano man kaliit ang siwang patungo sa kagubatan, ay tinutukan na ng mga baril ng sniper. 2:00 ng madaling araw, sa oras na pinakamahimbing ang tulog ng mga tao at pinakamakapal ang ulap, ang pangunahing assault team na pinamumunuan ni Major Acosta ay gumapang palapit sa pinto sa harap. Isang babaeng pulis na senior, nagpapanggap na nakauniforme ng cleaning service, ang lumakad at kumatok sa pinto. "Excuse me po, pasensya na sa abala." "Sir, ma'am, may leak po yung tubo ng hot water. Kailangan ko pong i-check, emergency." 5 segundong katahimikan ang lumipas, tila kasing bigat ng 5 siglo. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng susi na umiikot. Click! Bahagyang bumukas ang pinto. Lumabas si Isabel. Payat ang kanyang mukha, lubog at walang buhay ang kanyang mga mata. Sa sandaling makita niya ang dalaga, agad na sumugod ang babaeng pulis, ginamit ang kanyang katawan bilang panangga at itinulak si Isabel upang gumulong sa isang ligtas na bahagi ng pasilyo. "Eh! Eh! Eh!" Ang sigaw ng utos ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Sinipa ng malakas ang pinto ng kwarto. Isang batalyon ng mga itim na unipormadong sundalo ang sumugod papasok. Sa loob ng kwarto, sina Beste at Ricky, nagulat na gulat, ay sinubukang bumangon. Ang kanilang mga kamay ay nangapa, naghahanap ng itak sa ilalim ng unan. Ngunit huli na sila. "Pulis! Ilik kang gagalaw." Dose-dose ng mga pulang laser dot ang sumayaw sa dibdib at ulo ng 2 kriminal. Sa isang iglap, ibinagsak ang kanilang mga katawan sa malamig na sahig. Ang tunog ng metal na posas ay narinig na nagsasara sa kanilang mga pulso. Click! Ang mabangis na mukha ni Beste, na karaniwang puno ng banta, ay namutla. Tila naubos ang lahat ng dugo sa kanyang mukha, nagbago mula sa mukha ng bagong gising tungo sa purong takot habang ang dulo ng isang assault rifle ay nakatutok sa kanyang sentido. Ang madugong pagtakas ay nagwakas. Humagulgol si Isabel. Isang iyak ng kalayaan na umalinggaw sa villa. Sa paghahalughog ng crime scene, may natuklasan si Lieutenant Reyes na nagpatindig ng kanyang balahibo. Sa ilalim ng kama ng 2 mamamatay tao, may isang malaking bagong hiking backpack. Ang laman nito ay hindi damit, kundi mga nakapangingilabot na kagamitan sa pagkatay. Isang rolyo ng malaking lubid, ilang rolyo ng itim na industrial-grade duct tape, at isang set ng mga kutsilyo para sa karne na kumikinang sa talim. Naghahanda sila para sa isang bagong piging ng laman. Ngunit sino ang susunod na biktima? Buhay pa si Isabel. Isang masamang kutob ang bumabagabag kay Major Acosta. Iniutos niya ang pagpapalawak ng lugar ng paghahalughog hanggang sa bodega ng panggatong sa likod ng villa. Nang buksan ang pinto ng lumang bodega, isang pamilyar na amoy ng nabubulok na laman ang sumalubong,
tinalo ang sariwang amoy ng mga puno ng pino. Sa ilalim ng isang asul na lona, natagpuan nila ang nanigas na bangkay ng isang dayuhang lalaki na may malaking pangangatawan. Ang biktima ay mahigpit na nakatali ang mga paa at kamay gamit ang electrical wire. Ang kanyang dibdib ay puno ng malalalim na saksak. Mula sa pagsusuri ng isang pasaporte na basta na lamang iniwan sa malapit, nakilala ng mga pulis ang biktima bilang si David, isang Amerikanong backpacker na iniulat na nawawala 3 araw na ang nakalipas habang nag-iisa sa paglalakbay sa Batangas at Cavite. Ang katotohanan ay nabunyag. Upang makakuha ng cash at pondo para makatakas sa ibang bansa, ninakawan at pinatay ng magkapatid na Salvador si David, kinuha ang lahat ng kanyang pera, kamera at credit card. Itinago nila ang bangkay sa malamig na bodega sa kabundukan, naghihintay ng tamang oras upang makabili ng sapat na caustic soda at pressure cooker para isagawa ang kanilang signature na paraan ng pagtatapon. Kung naantala ang mga pulis ng isang araw lamang, marahil ay mananatiling isang balita ng nawawalang tao, si David magpakailanman, at si Isabel ang susunod na papasok sa pressure cooker. Noong Hunyo 2025, idinaos ng Manila Regional Trial Court ang isang pampublikong paglilitis upang hatulan ang sadistang sindikato ng caustic soda. Dahil sa laki ng atensyon ng publiko sa kaso, siksikan ang korte ng mga mamamahayag at mga usisero. Ang hangin ay mabigat. Ang tensyon ay bumalot sa buong silid. Tanging ang tunog ng mabagal na umiikot na electric fan at ang walang tigil na pag-click ng mga kamera ang maririnig. Nakatayo sa upuan ng mga akusado, hindi nagpakita ng anumang pagsisisi sina Baste at Ricky. Suot ang orange na uniforme ng bilanggo at kalbo ang ulo, sinagot nila ang mga tanong ng hukom gamit ang mga maikling at bastos na pangungusap. Kahit na ipinakita ng taga-usig ang mga larawan ng ebidensya, ang pressure cooker at ang mga natirang buto ng mga biktima, ngumisi pa si Baste. Isang malamig na ngiti na humahamon sa sangkatauhan at sa batas. Para sa kanila, ang pagkitilang buhay at pagtunaw ng bangkay ng tao ay parang pang-araw-araw na trabaho sa pagkatay ng hayop. Ang kasamaan ay tumagos na hanggang sa kanilang mga buto, ginawa silang mga demonyong nagkatawang tao. Kabaligtaran sa malamig na ugali ng dalawang lider, si Jenna ay wasak na wasak. Umiyak siya ng hagulgol, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Ngunit ang mga huling luha na iyon ay hindi na kayang hugasan ang kasalanan ng kanyang pagkakasangkot sa serye ng mga nakapangingilabot na krimen na ito. Matapos ang 3 araw ng nakakapagod na paglilitis, itinaas ng punong hukom ang kanyang gavel upang basahin ang huling hatol. Ang tunog ng pagpukpok ng gavel ay matalas, na parang ipinapako ang kabaong ng mga salarin. Sa kabuang 7 kaso ng pagpatay na may kasamang pagnanakaw, kabilang na ang dayuhang turista na si David, at ang malupit na paraan ng pagtapon ng bangkay, ipinataw ng korte ang pinakamataas na parusa kina Baste at Ricky, reclusion perpetua. Alinsunod sa Article 248 ng Revised Penal Code tungkol sa murder. Si Jenna, dahil sa kanyang aktibong papel sa pagpain sa mga biktima at pagtulong sa pagtago ng ebidensya, ay hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong. Kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagsisisi sa likod ng malamig na rehas. Tungkol naman kay Isabel, ang dalagang pinalad na mailigtas, dumalo siya sa korte bilang saksi. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghilom na. Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nag-iwan pa rin ng malalim na trauma dahil sa mga araw ng pagkakakulong sa impyerno sa lupa. Samantala, si Elia, ang dalagang matapang na lumaban sa kanyang takot upang mag-ulat sa pulisya at tumulong na mabuksan ang kasong ito, isinaalang-alang ng hukom ang mga bagay na nagpapagaan sa kanyang sentensya. Tinanggap niya ang hatol na 5 taong pagkakakulong dahil sa kapabayaang hindi agad mag-ulat at pagtatago ng krimen sa unang yugto. Yumuko si Elia at tinanggap ang parusa bilang kabayaran upang linisin ang kanyang konsensya. Ang hustisya ay naipatupad. Ang pinakamabigat na parusa ang pinakaangkop para sa mga yumurak sa karapatang mabuhay at sa karapatang mamatay ng may dignidad bilang isang tao. Ngunit nang isara ang kaso ng 218 at itago sa mga aparador ng ihi, isang masakit na tanong ang nananatiling nakabitin sa mahalumigmig na hangin ng lungsod na ito. Ang kasong ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga malalamig na mamamatay tao mula sa Mindanao.
Ito ay isang nakapangingilabot na babala tungkol sa kasamaan na maaaring maging pangkaraniwan. Tungkol sa mga demonyo na maaaring nagtatago sa likod ng mga tahimik na mukha na ating nakakasalubong sa kalye araw-araw. At para sa mga residente na nakatira sa paligid ng mga eskinita sa Tondo, o para sa mga pulis na direktang humawak sa kaso tulad ni na Major Acosta at Lieutenant Reyes, ang anino ng pressure cooker na kumukulo na may puting bula ng caustic soda ay magpakailanman na magiging isang bangungot na hindi kailanman maglalaho. Ito ay hindi lamang isang kasong kriminal. Ito ay isang permanenteng peklat na inukit sa alaala ng mga nabubuhay na nagpapaalala sa ating lahat na minsan, ang impyerno ay hindi nasa malayo.